Sinailalim na ang buong lalawigan ng Pangasinan sa state of calamity kasunod ng bagyong Lando. Naramdaman din sa ibang bahagi ng Ilocos Region ang bagsik ng bagyo. Saksi, sina Chino Gaston at June Veneracion. Sa kasagsagan ng sungit ng panahon sa Santa Ilocos Sur, nagpanik ang ilang residente nang may masunog na kama sa loob ng isang bahay. Aksidente raw itong nalaglagan ng kandila. Bumilis pa ang pagkasunog dahil malakas ang hangin. At dahil hindi na mapatay ang apoy, itinapon na lang ito. Yung sa bedsheet nila, sa loob. Ano daw pa dahilan? Sa bata daw ang may nag-ano daw ng kandela yata sa loob. Pero ang mas pinangangambahan ng mga nakatira sa gilid ng dagat ay ang hampas ng mga alon at ang malakas na hangin. Kaya ang mga lalaking ito, inakyat ang kanilang bubong para patibayin at huwag liparin. Nagsimulang sumungit ang panahon bandang alas 5 ng umaga. Halos liparin ang aming itinayong tent dahil sa lakas na hangin. Sa tansya ko, nasa 1 oras na kaming binabayo ng ganito kalakas na hangin. Ibang-iba nga naman yung sitwasyon ngayon kumpara ng mga nakaraan na pagbabantay namin dito sa isang coastal barangay na ito dito sa Santa Ilocos Sur. At kung makikita niyo sa akin likuran, napakalalaki ng mga alon na humahampas sa seawall ng barangay na ito. Si Lola Lolita Rasco at kanyang mga kapitbahay naghahanda na sakaling kailanganing lumikas. Hindi kami makatulog yung yung pinag-alon. Oo na, ito lang. Pero nakaredy na kayo mag-evacuate? Oo, makaredy lata. Sa buong Ilocos Sur, halos 400 pamilya ang inilikas dahil sa bagyong Lando. Sa Ilocos Norte naman, dahil sa malakas na buhos ng ulan, nagka-landslide sa bundok ng Adams. Nabarahan nito ang kalsada kaya hirap mapasok ang bayan. Gumuho pa ang gilid ng kalsada, umapaw rin ang Bolo River. Kahit palabas na ng bansa ang bagyong Lando, patuloy ang malakas na agos ng tubig mula sa mga bundok patungo Agno River na aagos sa San Roque Dam palabas ng Lingayen Gulf. Mahigpit itong minomonitor ng mga residente lalo't hindi raw karaniwan ang agos nito at umaapaw na rin ang tubig sa ilog. Dumadagungdong at niyayanig ang lupa sa lakas ng agos ng tubig na dumaraan sa ilog na ito na siyang patunay na napakataas ng volume ng tubig na ibinagsak ng bagyong Lando sa lalawigan ng Pangasinan. Lubog na ang maraming bahay sa mga tabing ilog at mabababang lugar. Sa bayan ng Alcala, baha na rin ang ilang bukirin. May mga puno ng manggapangang nagtumbahan. Ibibinta na lang po yung mga putol na kahoy po. Oo. Nagkalat din sa mga dike at pampang ang mga inilikas na alagang hayop. Kami po andyan kasi nga hindi naman pwedeng amalis kami doon lahat. Kasi yung mga ano namin, mga alaga namin, iwanan namin, saka yung bahay namin. Paano yun? Mamaya nga, bumalik kami, wala na kaming bahay, ilog na lahat. Marami rin kinailangang ilikas sa mga evacuation center. Ang ilang evacuees na sugatan dahil sa paglikas, nilapatan na ng Pangunang Lunas. Si Aling Alberta, nanatili muna sa evacuation center dahil malalim pa ang baha sa lugar nila. Natatakot po ako sa may tanggas ako. Malamig daw masyado yung tubig. Pero may ilan pa ring sumuong sa baha para makapamili ng pagkain at supply. Dahil Sabado pa nawala ng kuryente sa Alcala, ilang residente ang nakicharge muna ng kanilang mga cellphone at gadget sa generator set ng GMA News. Sa gitna ng unos, ang mga batang ito, ginawang diving board ang lubog na imbaka ng palay. Samantala, 4 na gate ng San Roque Dam ang binuksan mula kaninang umaga. Hindi naman daw ito magdudulot ng pagbaha ayon sa San Roque Power Corporation. Mula rito sa Alcala, Pangasinan, ako si Chino Gaston. At mula rito sa Ilocos Sur, ako si June Veneracion. Kami ang inyong saksi.